Breaking news ito mga kasembreros sa kaliwat kanan ng achievements ng Kathden mga kasembreros. Unahin ko ito, unahin ko na itong kay Maine Mendoza. Nakakatawa kasi itong kay Maine Mendoza, segment yata nila noong nakarang araw ito mga kasembreros na post ng isang admin kagabi. May isang contestant sila, tapos parang natanong niya dito, si Vincent Rinion, yung contestant. Tapos hindi ko alam kung ano to, parang hindi ko alam kung anong segment na dito mga kasembreros. Sabi niya Santa Rosa, di ba taga Santa Rosa si Alden, sabi ni Maine Mendoza. Di ba Santa Rosa rin si Alden, mga sabi niya ganun mga kasembreros, no? Mga henyo lovers pala ito mga kasembreros, Pinoy henyo. So tapos sabi ng contestant na si Vincent Rinion, so nakakasama daw nila sina Alden Richards, no? Kapag may ma-event mga kasembreros doon sa Santa Rosa. So para sabi niya dito, ito nakakatawang sinabi niya, grabe kuya na yung tawag na. Sabi niya, hi kaya shout out kay Alden, sabi nga ni Maine Mendoza, no? So ito yung mga naka-move on na talaga mga kasembreros. Tapos pinlash ng admin yung mga pictures ni Alden mga kasembreros, tong bata pa. At saka nung time na nasa 8 Bulaga na siya mga kasembreros, no? So, ang kulit lang mga kasembreros. So, mamaya pa-play ko ito para marinig niyo mga kasembreros na yung sinabi niya Maine Mendoza mga kas, no? So, ito yung reaction ng mga tao na naka-move on na mga kasembreros, no? Kasi talagang may tama na wala nang hurt feelings sa mga kasembreros. Kasi nga Maine Mendoza may asawa na, di ba? May Jotay din na siya mga kasembreros, kung kaya talagang moved on na, no, totally moved on na. Yung mga fans na lang talaga medyo hirap pa, no, mga kasembreros na Kathenatics. Tapos ito, nag-post kagabi ang isang fan, parang nag-update siya, no, sa lagay ng McDo ni Alden. Grabe, tingnan nyo, marami pa rin tao mga kasus araw-araw. Sabi niya dito sa kanyang caption ay, ito na po ang itsura sa loob ng McDo ni Alden. Tapos umakyat din sila sa taas mga kasembreros na pilar ng tao. Grabe. Blockbuster mga kasembreros, no? Blockbuster pa rin ang tao mga kasembreros sa McDo ni Alden kahit nasa second floor. Tapos nag-video din sa may taas, sa may window, no? Sa labas ng window, and then yung CR and so on mga kasembreros. So talagang pinagpapala, no, siksik, liglig, umaapaw. Literal na umaapaw ang mga customers sa sa McDo ni Alden mga kasembreros. Talagang nakaka-bless, no, nakakatuwa mga kasembreros. Tapos another update mga kasembreros, no. Isa sa mga pictures pa ito na pinost ni Alden doon sa kanyang Instagram story kagabi. Mga Kyoto loves na. So yung Kyoto, so ito yung ito yung parang kinainan nila mga kasembreros, no? Habang sabi niya Sir Pat Kao na dun sa previous vlog natin kanina ay kwentuhan, dito jumping one topic to another, no? From house design to mga travel. Sabi niya Sir Pat Kao na mga kasembreros, no? Dun sa ating vlog kanina. So kung hindi niyo pa napapanood yung vlogs natin, so updated po yan. Scroll lang kayo sa ating Kasembrerong Dennis channel mga kasembreros, no, para makita niyo po yung updates ng Kathden. So hindi pa ako makaget over dun sa may property ni Alden na nabili niya sa Siargao mga kasembreros. So nagulat ako kagabi na mention ni Nadine Lustre doon sa kanilang interview na meron palang property si Alden sa Siargao. So which is si Nadine naman ay meron na doon mga kasembreros, no, kung kaya si Nadine Lustre ay nakabase na sa Siargao, no, kasama siguro ang kanyang pamilya or fiancé na si Christoph Barrio mga kasembreros. So yun talagang siguro sa Boracay na naman sa susunod. Kasi malayo mas malayo kaya yung Siargao sa Manila kumpara sa Boracay. So siguro sa Boracay meron din siya mga kasembreros na property na kinuha doon mga kasembreros. So grabing investment ni Alden, no?
talagang kaliwat kanan mga kasembreros. So ready na talaga na kumaga pa mag-settle or magkaroon ng sariling pamilya si Alden. Mga kasembreros, mga ka-Atenatics. So pero yun. Tapos so dito kasama niya yung sina Sir Pat Kauna, of course, no, sina Casa Bella kasi Bella yung nakatag, si Joseph, si Tai, si April, of course, na kanyang pinsan, si Shakri, at saka si Steny kasi Steny Koyoto. So medyo medyo mahirap i-pronounce yung kanyang pangalan. Pero yun, no, anim sila dito mga kasembreros na kumain sa Kyoto. So ang Kyoto po ay matatagpuan, sabi dito sa Chrome, ay sa Makati, Pasay Road mga kasembreros. So Chef Rio, okay, alam ko na. Kasi itong si Chef Rio, kasi according dito sa sa Google, Kyoto is led by no other than Chef Ryohi Kawamoto, who trained for 10 years at a high-class Japanese restaurant. Okay, so Japanese restaurant nga siya mga kasembreros. So confirm confirm yung Japanese restaurant. So ang hindi ko lang Melo's Kitchen kasi yung kay Kath mga kasembreros, no. Yung may makasama rin siyang kitchen staff mga kasembreros. So so itong kasi yung isang picture dito mga kasembreros, no, kasama ni na Alden si Chef Rio. So ito nga pala yung ito yung parang head chef dito, or ito baka owner din siya, no, ng restaurant na Kyoto mga kasembreros. So Japanese restaurant nga siya. Search niyo po sa Google, no, Kyoto, nasa Makati. So sa Makati lang siya mga kasembreros, no, kasi nga nasa Makati rin yung condo ni Alden. So lang, malapit lang. So yung picture nila na nasa gitna, ito po si Chef Rio, no, nakatag siya dito mga kasembreros. So medyo maliliit lang yung letra, pero confirm nga siya, Japanese restaurant siya mga kasembreros. So mahilig talaga ang Kath din, no, sa Japanese and Korean restaurant. Thailand, no, Thailander restaurant din po mga kasembreros. So yun, no, buti na lang may Google din. So si Chef Ryohi Kawamoto. So yun yung kanyang tunay na pangalan mga kasembreros. So talagang at least may information na ako na yun pala siya, no, siya si Chef Rio mga kasembreros. Tapos next item tayo, natutuwa ako dito, dalawang thumbnails natin, no, yung ginamit yung ginamit din po mga kasembreros at saka pinost ng ibang Kath din admin sa sa Facebook, no, Balita Beat, no, posted niya. Medyo late ako, 3 days ago pa niya na post, kagabi ko lang kita. Nakakayanig na damdamin ang namayani ng kantahin ni Alden ang kanilang love song habang ipinapakita ang labis na pag-aalaga kay Catherine, kung saan mahigpit niyang pinagbabawal ang pag-inom ng ng alak, no, bilang pagpapatunay ng kanyang wagas na pag-ibig na hango sa turo ng Proverbs 13 verse 4. So pero ito po, no, hindi ko naman sinabi talaga na pinagbawalan. Siguro kinuha niya lang, no, yun yung eksaktong sinabi ko dito. Parang kinuha niya lang and so on, tinignan yung pangalan and so on. So kasi ngayon talagang healthy lifestyle na lang Kath din mga kasembreros. So physical fitness era at saka iwas-iwas na sa mga kasi sabi nga naman Catherine, no, 30 na siya. So kaya kailangan healthy lifestyle na siya. So good health na yun yung una ko narinig nung in-interview siya sa ABS-CBN Christmas party special. Sabi niya pinagpapasalamat niya yung good health, no, kasi kapag may good health ka ay makakagawa ka ng marami or marami ka ma-accomplish. So tama, no, kasi kapag may sakit ka, hindi ka na makakapagtrabaho mga customers or makakagawa ng project. So kung kaya healthy lifestyle na talaga ang Kath din mga kasembreros. So yun po, no. So maraming salamat Balita Beat. Tapos meron pang isang pinost dito
Yung isa naman ay sa pagiging tulay nga no ni Daniel mga kasembreros, Daniel Padilla sa CAF din. So siya rin po yung nag-post 11 hours ago, hindi nasaan isang nakakanginig balikat na katotohanan ng labas dahil sa mismong si Daniel Padilla ang naging sikretong daan upang palapitin ang damdamin na Catherine at Alden sa gitna ng matinding intriga ng showbiz. Totoo ito, ang bawat kilos ay planado upang mabuo. So medyo siya na poetic mga kasembreros. So dito kasi minsan sa Facebook, di ba thumbnail lang yung na post no, pero maraming salamat Balita Beat. Yung tendency kasi ay yung mga tao hindi gaanong kumbinsido kapag hindi nila narinig yung audio. Kung kaya much better na dito sa YouTube para mas malinaw siya, marinig nila yung bawat explanation no na akin pong sinasabi mga kasombrero. So nevertheless, maraming salamat Balita Beat sa pagpo-post po ng ating mga thumbnail. Tapos ito, picture kagabi ito ni Lexine at saka ni Kath na kung saan ay pinost sa TikTok mga kasembreros no, magkasama ang magtita, si Lexine at saka si Kath. Wala akong file nito kung kaya sinama ko siya sa item natin. Parang bago siya sa paningin ko, pero hindi ko lang sure kung hindi naman siya edited no. Ang mukha kasi ni Ma'am Catherine dito parang edited or AI. Pero wala naman siguro dahilan na i-edit pa siya kasi magtita naman sila mga kasembreros no. At saka yun nga no, kaka-birthday lang ni Lexine nung January 25. So kung kaya magkasama no sa picture ang magtita na ito mga kasembreros. Pero yun nga no, wala ko sa file kasi mga kasembreros. So tapos major item na tayo mga kasembreros nagulat ako dito sa pinost ng isang admin no na Filipino telenovelas mga kasembreros. So si Kath at saka si Alden ay napasama po no sa top 10 na most admired, most inspirational or inspiring celebrities mga kasembreros using AI. Okay, yun yung nakalagay dito mga kasembreros. Parang naisipan na ng fan na ito. So maliban dyan, meron pa breaking news talaga ito yung kay Alden mga kasembreros na achievement. So sabi nito most influential, tapos yung iba naman ay most inspired mga kasembreros. So si Catherine Filipino posted ito ng Filipino telenovelas 8 hours ago. Top 10 most influential female celebrities in the Philippines according to AI, no? Artificial intelligence. So number 1 si Kath, number 2 si Angel Locsin, number 3 si Liza Soberano, number 4 si Sarah Geronimo, number 5 si Marian, number 6 si Ann Curtis, number 7 si Heart Evangelista. Hindi ko na alam kung bakit napasama dito si Vice Ganda, no? Number 8, number 10 naman si Pia Wurtzbach, Regine Velasquez, number 10. So yun siya, no? Grabe. Tapos, yung sa lalaki naman, of course, hindi nagpahuli. Meron din siyang pinost mga kasembreros, no? Sa lalaki naman. So, dito po, of course, ay napasama ang inyong phenomenal box office cinema king na si Alden Richards. 1 hour ago, mga kasembreros, no? Top 10 popular male actors in the Philippines according to artificial intelligence. Number 1, si Coco Martin. Number 2, si Daniel Padilla daw, Number 3 si Alden Richards, number 4 si Dingdong Dantes, number 5 si Piolo Pascual, si Vice Ganda dito rin no. Nalito siguro yung AI no, lalaki ba babae si Vice Ganda. So sorry po, I'm not against naman po kay Vice Ganda pero yung AI kasi ito. Number 7 si James Reid, number 8 si Jericho Rosales, number 10 si John Lloyd Cruz, number 9 si John Lloyd Cruz, number 10 si Richard Gomez. So napasama pa no sa AI mga kasembreros si Richard Gomez. So, nagtataka ako, no? Siyempre, AI ito. Pwede sanang sina Darren Espanto, no? Sina Robbie Domingo or so on, mga kasembreros. Pero actors kasi, no? Hindi singers or host. So, kung kaya si Richard Gomez. Nagulat ako ito kay Richard Gomez, mga kasembreros. So, pwede si Aga Mulak din po, mga kasembreros, no? So, pero yun, congratulations, no? Kahit AI mga kasembreros ay
nakakatuwa na na-recognize no ang CAF din mga kasembreros. So yun, talagang napasama sila sa top 10. Tapos itong isang breaking news mga kasembreros ay grabe no, ang McDo ni Alden sa Binyan ay pinarangalan mga kasembreros na isa sa top 5 na may pinakamataas na average sales or income mga kasembreros no, yung McDo ni Alden sa Binyan nga mga kasembreros sa Binyan, Laguna. So yun no, grabe no, talagang alam ko last year parang part din siya na yun, pinarangalan din yung McDo Binyan ni Alden mga kasembreros na isa sa highest average monthly sales. So yun siya no. Sabi dito, congrats McDo Binyan Highway, manual espresso top 5 highest average monthly sales, 768 Binyan Highway. So 2025 McCafe Brew Masters Hall of Excellence. Hall of Famer na siya oh. Kasi 'di ba parang ilang taon na siya na ina-awardan na may mataas na income mga kasembreros no. Kung pa top performer, kung sa empleyado pa sa kumpanya, top performer talaga siya mga kasusparate. Yung tao dito, yung kanyang McDo Binyan mga kasembreros sa Laguna. So grabe no. Plaque of recognition. So parang dalawa yung plaque na binigay sa kanya mga kasembreros no. Scaling Excellence Binyan Plaque of Recognition Binyan Highway. So yun, talagang congratulations, breaking news ito mga kasembreros. Nagulat ako kahapon na grabe. May achievement na naman si Alden mga kasembreros no. Isang award giving body itong nag-award sa kanila mga kasembreros. Tapos yung speaking of McDo Binyan nila mga kasembreros, after ito, speaking of McDo ay sila no, parang ito na yung sa Santa Rosa naman yung mga kasembreros no, yung sa bayan na McDo mga kasembreros. So nagkaroon sila ng announcement no, 19 hours ago, pinost ng McDo. Ito yung bago na Santa Rosa bayan na McDo niya mga kasembreros sa Barangay Kanluran, sa tapat ng yung bagong kakagawa lang no, yung heritage or vintage na McDo. Sabi dito McDo Santa Rosa bayan, your convenience comes first. Whether you have a question or assistance, reaching out to us now easier than ever. Below is the complete list of our contact details so you can easily get in touch with us. We're here to make sure you receive the help you need when you need it. So you know, pwede kayo mag-contact dito mga kasembreros sa mga numbers na ito kapag kunwari magkakaroon kayo ng birthday celebration, corporate meeting no, or planning a large food order. So pwede kayo mag-contact sa number na ito no, sa 0956-367-6964 or email niyo po yung McDonald's Santa Rosa Laguna @gmail.com. So yung Santa Rosa, yung Santa niya STA lang po no. So McDonald's Santa Rosa or STA Rosa @gmail.com. Tapos kung magpapa-deliver naman kayo ng McDo mga kasembreros ay pwede kayong mag-contact no. For Mac delivery, Grab Food and Food Panda orders, pwede kayong tumawag sa 0956-198-9532. So ulitin ko po no, 0956-198-9532. So yun po yung number na pwede kayong umorder online or mag-contact na pagpa-deliver mga kasembreros. So yun, naka-flash naman po sa inyong screen kung gusto niyo pong umorder or or gusto niyo pong mag-hold ng birthday celebration, corporate meetings or any large, kahit anong mga kasembreros na mga event na gusto niyo pong doon po kayo makipag or mag-celebrate mga kasembreros. Tapos ito, next item natin mga kasembreros, si Kath no, TCL, 25 years ng TCL mga kasembreros, itong ginawa niyang photo shoot no, na kung saan si attorney ay dito medyo nagsalita siya ng konti, tapos yun no, nag-reach siya ng 25 years or 20 anniversary sa TCL mga kasembreros, tapos posing si attorney. So mamaya try ko itong i-play mga kasembreros no, para ma-appreciate niyo lalo. So ito naka-red siya mga kasembreros, na kung saan ay
tawag dito, sobrang ganda ni attorney. Sobrang ganda ni attorney mga. So, sa play ko to mamaya, medyo throwback ito mga customers. And nalaman ko talaga grabe. Meron pang isa dito na video. Meron pang dalawang set of videos na kung saan ay gumawa nga si Phenomenal Box Office Cinema Queen ng endorsement videos din po, no? Sa TCL mga customers. Ito naman yung ano siya, parang nasa bahay lang mga customers na nanonood ng LED screen mga kasembreros ng TCL. Dito naman ay relax mode, no? Si attorney mga kasembreros habang nanonood kunyari ng LED screen TV mga kasembreros or oldie na movie or pelikula mga kasembreros. So nakahiga siya para siyang parang kunwari nasa sinihan, pero she can do whatever she wants mga kasembreros kasi nga nasa bahay lang siya mga kasers, no? And nalaman ko yung TCL, isa siyang Chinese company. Grabe, multinational, multinational corporation or company mga kasers yung TCL. Hindi siya basta-basta kasi nakita ko minsan sa mga NBA league sa Amerika, yung NBA, no, yung basketball mga kasembreros, nandoon naka-flash, no, parang naka-print yung pangalang TCL sa sa court, no, ng NBA Basketball League mga kasembreros. Ibig sabihin hindi siya bigating kumpanya ang TCL mga kasembreros. Although electronics company siya, ay grabe, no, malaki siya na company mga kasembreros. Kung sabi dito, Chinese multinational technology company. So ganoon siya mga kasembreros, no. And yun, kumaga pabigatin, no, yun siya mga kasembreros ang term hindi ko pa na pwede natin gamitin dito sa TCL. So kasi parang di ba, hindi siya ganong sikat sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, maging sa Amerika ay talagang makita mong malaking kumpanya pala talaga ang TCL mga kasembreros. And the Phenomenal Box Office Cinema Queen ang nag-iisang brand endorser dito sa Pilipinas. Grabe, no? Ibang level. So, speaking of TCL, meron pa akong isang video dito na na kung saan ay si Ma'am Catherine, no, binigyan ng flowers ng TCL din po mga customers. Ito po ay iba't ibang video sa magkakaibang timeline or kasi medyo throwback ito mga kasembreros, no. So yun, no, nakita ko lang kasi mga kasembreros, kaya sabi ko tapos na pa-research ako na ganito pala katindi. Ibang klase, ibang level pala itong TCL. So akala natin electronics company lang siya, pero grabe pala yung ang laki pala na company, kung multinational siya mga kasembreros. So tapos ito rin yung time na yung may TCL event, no, may isa pa ditong video na may na TCL event ni Kath mga kasembreros, na kung saan ay naglaro sila ng Pinoy Henyo, tapos sinigang na favorite food ni comfort food ni Alden mga kasembreros ang sinigang, na sobrang nakakatawa. So try itong play mamaya mga kasembreros, itong sinigang Pinoy Henyo ni Kath mga kasembreros. So yun. Parang meron silang event sa TCL, if I'm not mistaken, sa SMX Convention Center sa MOA or sa Mall of Asia mga kasembreros. So ang cute nito kasi si Kath yung taga-sagot na hindi. Oo, hindi. Pwede. No, tapos tapos yung fan dito ay pero nahulaan niya sa huli mga kasembreros. So yun, pinakalas na sabi niya, may ulam, may sabaw, sabi niya, tapos sabi niya sinigang, tapos yun, nag-enjoy sila tsaka nagsiyahan kasi nga tama yung sagot ng contestant or ng TCL crew mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, last item natin mga kasus, no, tatry ko yung i-play din to mamaya. Recall ko tong kakulitan. Si Alden kasi, di ba, nagkaroon sila ng Vivo event, mga kasumers, no, kasama si Casey Montero. Ang ginawa dito, di ba, tinawag siya mga kasembreros. Tapos,
pinesent-present siya, di ba? Of course, ay model-model siya kasi siya yung brand ambassador ng ng Vivo, mga customers na cellphone. Tapos, ang tinatawag siya, parang kumakain pa. Parang tatanggal pa lang ng tinga, no? Nang kinakain si Alden kasi nga, siguro nagutom si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, isa pang kakulitan ni Alden dito, yung parang tinututok-tutok niya sa camera, yung mga cellphone, nagtatanggal pa lang tinga. Halatang ngumunguya pa si Alden, mga kasembreros. Tapos, yun, habang pinapakita niya yung ang kulit na Tisoy. Pinapakita niya yung cellphone sa camera. Kunwari, di ba nga model siya, mga kasembreros ng Vivo. So, ito yung disadvantage minsan kasi may mga times na pinapahawak, kunwari, nasa public event sila. Tapos, pinapahawak sila ng ibang brands. So, hindi po pwede, mga customers na kunwari. Di ba, Vivo brand ambassador si Alden. Tapos, sabi ng fan, hawakan mo naman yung cellphone ko. Tapos, picture tayo. So, tapos kung yung brand ng cellphone ay iba, hindi Vivo. So, hindi niya pwedeng hawakan, no? Mga kasembreros and mga ka-tinatics. So, yun, talagang part kasi yun ang kontrata nila, mga kasembreros. Tapos, ito na naman, no, yung isa. Part ito ng kanilang Vivo event din, mga kasembreros, no? Itong sabay daw sila pero kayang-kaya mo na rin mag-isa yan. Monica. So parang parang nag-hosting sila dito on the spot. Si Alden nag-hosting, mga kasembreros. Tapos sumayaw-sayaw sila. Tapos ang title ng song dito na sinasayaw ni Monica ay yung sinayaw din nila ni Cass actually, no, doon sa Jensen, yung pate. So yung parang gano'n siya, mga kasembreros. So yung niyaya niya na magsayaw niyaya niya sumayaw si Alden. Sabi niya, kaya mo na mag-isa. So ang cute talaga at ang kulit ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, no? Talagang kakulitan. Hindi tawag dito, natural na sa kanya yung pagiging makulit, mga kasembreros. So actually naman sa ating Kathleen items, na-try kong play itong kay Main na sobrang nakakatawa. Tapos itong kay Ma'am Catherine sa TCL. Tapos itong sa Vivo, nakakulitan ni Alden, mga kasembreros, no? Tapos yun. And then, of course, ang salita ng Panginoon na sobrang importante at mahalaga sa ating buhay, mga kasembreros. No, enjoy watching these videos and ang salita ng Panginoon, of course, no? Hindi, yung TCL pa pala, pa-play ko to, yung sinigang ng na Pinoy Henyo, mga kasembreros. Sila po, and then isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Wait lang. Category. Dito, gamit sa bahay. Hindi. Pangalan ng brand. Hindi. Tawag dito. Pagkain. Yes! Ayan. Let's go. Pagkain. Tinapay. Hindi. Kain ng prutas. Uri ng prutas? Hindi. Uri ng gulay. Hindi. Uri ng meat. No, ano? Meat. Meat? No. 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 Ano? May sabaw? Mesa. Yes! Yes! Hindi ba niya nakalaban si Alden doon sa Santa Rosa? Oo nga, Santa Rosa rin si Alden. Yes po, nakakasama po namin si Kuya Alden every time na may event po sa Santa Rosa. Parang naunang batch po si Kuya Alden Richard. Grabe kuya na. Kuya! Tama, Kuya Alden.
bunch of photos. At this point, we'd like to take a photo with our VVIPs who participated in the TCL and SM Appliance Center Pro. Ladies and gentlemen, it's my honor to welcome Vivo Brand Ambassador Mr. Alden Richards. So, parang pwede mo ba kaming bigyan ng sample, ganun? You have to. Sinabi mo. Kahit a few moves lang. So ikaw yung host. Ako yung host. Ako yung judge. Ikaw yung judge. Ikaw yung contestant. Alright. Okay. So guys, ready ba tayo sa dance music, mga DJ? To our DJ, are we ready with the dance Here we music? go. Alright, so guys, welcome for tonight's episode. Makikita natin ngayon na ang isang showcase coming from Monica, or one of our KOLs for tonight. And let's go, let's see it. Hit it, music. Ikaw, kami kayang-kaya naman yung mag-isa. Ikaw naman, mo. Oo, eh. Parang shy ka kanina. Oo, Sabi niya, kaya-kaya. Okay. Yeah, but anyway, let's take a selfie together. Yeah. Go for it. Okay. Round of applause for Monica. Medyo nakakalungkot po ang ating Word of God pero sobrang ganda nito mga customers kasi kapupulutan natin of course ng napakagandang aral. Ang title po kasi ay Wala nang gumagawa ng mabuti. Bakit kaya? Psalms or mga awit chapter 14 verse 1, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none who does good. So ito yung mga kasambreros, no? Yung last phrase or yung last stanza mga kasambreros na wala na pong gumagawa ng mabuti. So, nakakalungkot pero ito mga kasambreros ay parang awakening, no? Let's make this one a positive statement, a positive truth mga kasambreros sa ating buhay na kung wala na gumagawa ng mabuti, so may rason na tayo po mismo sa ating sarili ay gagawa tayo ng mabuti mga kasambreros. So si Haring David dito ay dinidescribe or nilalarawan niya ang mga taong hangal, no? Sorry po sa term, mga fool mga kasambreros kasi sinasabi niya na wala daw Diyos, no? There is no God mga kasambreros and they are corrupt. Mga they're corrupting morality, they're corrupting and stealing people's money, for example. So, hindi na sila natatakot sa Diyos, hindi na sila sumasamba sa Diyos, wala na silang panahon sa pagbibiblia, wala na silang panahon sa Panginoon in general, mga kasombrero. So, sabi pa niya, Haring David dito, they have done abominable works, no? Abominable. Ibig sabihin po ng abominable ay yung mga kahindik-hindik, no? Galit ang Panginoon mga kasombrero sa mga abominable works mga kasombrero. So, kaya sabi niya dito ay wala nang gumagawa ng mabuti, no, mga kasombrero. Pero this is a call for us na gumawa po tayo ng mabuti because we are children and we are chosen people of the living God. This verse for the Bible, specifically from Psalms chapter 14 verse 1, is a contemplation of or on the existence of God and the mindset of those who deny His presence. So, yung mga hangal, no, kasi yung mga anti-Christ or yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, mga kasembreros, ay hindi sila naniniwala na may Diyos, no, na nag-exist mga kasembreros. So, kasi kung walang Diyos, walang tao. Kasi ang Diyos ang lumikha sa atin. Kung sasabihin natin na ang lumikha sa atin at saka naging reason kung bakit nandito tayo sa mundong ito ay yung ating magulang. Yes, sino ang lumikha sa ating magulang? Maaaring ang lolo-lola natin, tama. Pero sino ang lumikha sa lolo-lola natin?
Maring ang lolo pa, magulang ng lola natin. So, sino pang lumikha? So, kapag iti-trace back natin sa origin, mga kasembreros, sa kung saan talagang sina Adam and Eve ang ating original parents, sino ang lumikha kay Adam and Eve? Kay Adan at saka kay Eva. Of course, walang iba kundi ang Diyos, mga kasembreros, na lumikha ng langit at ang lupa at ang lumikha sa sangkatauhan at ang mga bagay sa mundong ito, mga kasembreros, no? So kung kaya kung mga pa hindi ma-deny, no? Maaring i-deny ng tao na walang Diyos, mga kasembreros, but the truth shall remain. The truth shall stand, mga kasembreros, forever. So nandyan ang patunay, nandyan ang Biblia, nandyan ang mga creations ng Panginoon, mga kasembreros, na literal nating nakikita. Nandyan ang mga bundok, ang mga dagat, ang mga isda, and everything, mga kasembreros, na kung pa masabi natin yung universe, no? And so on, mga kasembreros. Too many to be named, mga kasembreros, or too many to count. Napakarami para mabilang natin, mga kasembreros, ang creations ng Panginoon. So yung stars pa nga lang, di ba, yung mga between, mga kasembreros, sa langit ay talagang masabi natin mga magnificent works or creations of God, mga kasembreros. So kung kaya ang tao, syempre mga atheists sila, hindi sila naniwala. Talagang kahit nasampalin mo sila ng katotohanan, kahit harap-harapan mong sampalin ng katotohanan, mga kasembreros, ay hindi sila maniniwala because they don't believe God. Kung pa in their hearts, no, sa kanilang puso, mga kasembreros, ay hindi sila naniniwala. So kung kaya mahirap kasi paniwalain yung mga taong nagbubulag-bulagan. Mahirap gisingin ang mga taong nagtutulog-tulugan, mga kasembreros. So as simple as that. So parang ganoon din sa atin, or sa mga taong hindi naniniwala, yung mga fools, no, na tinutukoy dito ni Haring David, na dinideny nila na nawalang Diyos, mga kasembreros. So kung kayo bago pa lang, tapos may mga nagtatanong na sinong lumikha sa Diyos, no? Wala pong lumikha sa Diyos because He is the originator. He is the maker of everything. Kasi especially tayo mga tao, mga kasembreros, especially tayo mga tao, kasi special tayo, mga kasembreros. So, yun, talagang So kung may mga magtatanong sa inyo na walang Diyos, o kung walang Diyos, wala tayo. So, sino ka? Sino tayo? So, parang ganun ba? So, kung tatanungin ka ulit kung, ano naman ako, sinila ako ng nanay at tatay ko. Sinong lumikha sa nanay at tatay mo? Lolo, lola. Sinong lumikha sa lolo, lola? Yung lolo sa mga lola. So trace back natin from the origin. So, so kung hindi sila maniwala, kahit explain mo na ganun, mga kasembreros, ay hindi mo na yon responsibilidad. Okay? Ang part mo lang or yung job mo ay kumaga pa i-explain sa kanila, no? At saka i-share sa kanila ang truth, mga kasembreros, with love, humility, and respect. So kung ayaw nila maniwala, so it's their choice already. It delves into the idea, so going back now, Psalms 14:1, it delves into the idea that a person who denies the existence of God may be foolish or lacking in understanding. The verse emphasizes that this denial is not a result of intellectual reasoning, but rather a posture of the heart. So yun nga, no? Talagang choice nila na hindi maniwala, mga kasembreros. So kasalanan na nila yon. It conveys the significance of one's inner beliefs and how they shape their perception of the world. We as educators, we can ponder how our beliefs and attitudes influence our actions and decisions when we reflect on this verse. So ganon siya, mga kasembreros, no? Talagang choice. Kasi yung choice ng tao minsan, mahirap yon kapag sila mismo yung nag-decide sa kanilang sarili na yung desisyon na yon ay mali naman talaga, mga kasembreros. So kung kaya tayo na mga pinili ng Diyos, binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng chance, magbasa ng Biblia, manalangin, at saka kilalanin palalo, no, ang Panginoon, mga kasembreros, by studying His Word, no, yung Biblia. Talagang andyan lang yan, mga kasembreros. Tayo lang yung talagang sobrang busy. Alam nyo, kapag gusto natin may paraan, di ba? Kung ayaw natin, may dahilan. So parang ganoon din po ang pagbabasa ng Biblia. So kung ayaw natin, ay talagang gumagawa tayo ng dahilan na busy. Pero pag gusto natin, ay talagang kaya naman, mga kasembreros. It's just a matter of priority, or decision ng puso natin. Decision natin mismo, mga kasembreros, na
kung ayaw talaga natin. So to be a fool spiritually according to Psalms chapter 14 verse 1 means to deny the existence of God and live as if there are no consequences for one's actions. So ganun siya, no? Kasi mga tao naniniwalang walang Diyos, so gagawa na lang sila ng masama. Kasi nga, wala naman silang pakialam kung may resulta or may consequences ba, or may punishments ba, or may penalty ba, yung mga ginagawa nilang masama. So kung kaya sabi nga dito sa huli, ay wala nang gumagawa ng mabuti kasi ang iniisip nila ay walang Diyos, no? So hindi nila iniisip na may reward ang kabutihan at may sumpa at may parusa ang mga masama or yung mga mali nating gawa, mga kasambrero. So as simple as that, no? So kasi nga hindi sila niniwala in the first place na Diyos, so markabahala na lang sila, no? Kumbaga pa wala silang tigil sa paggawa ng kung anong gusto nila kahit na masama, kasi nga they don't believe in God in the first place. Spiritual foolishness as mentioned in Psalms 14:1 represents a state of ignorance and arrogance towards divine guidance and moral principles. It implies a rejection of God's wisdom and a disregard for living according to His commands. The verse highlights the importance of acknowledging and honoring God in our lives to avoid falling into a trap or into the trap of foolishness that leads us away from truth and righteousness. So, ganun siya, mga kasambrers, no? Kailangan kung pa yung buhay natin ay gamitin natin para i-acknowledge, igalang, no? At saka i-honor, mga kasambrers. Mahalin natin ang Diyos ng ating ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, mga kasambrers. And when we say that, it speaks about our priority. Okay, kapag priority natin ang Diyos, no? Talagang nauuna siya sa ating buhay. Pagkagising sa umaga, hindi cellphone yung ating unahin, kundi panalangin at pasasalamat sa Diyos, mga kasambreros. Because binigyan pa tayo ng isa pang chance, no? Na masilayan ang mundo, mga kasambreros, at nabuhay muli. So, pasalamatan natin ang Diyos, mga kasambreros. So, as a final thought, think of life as a busy intersection where every choice is a direction. Psalms 14 verse 1 calls us to check our internal compass and choose the path of righteousness. In the hustle of work and the warmth of family, let's strive to embody God's truth. So, yun siya, no? Kung mapasa puso natin, kapag na-change kasi yung puso natin, ay ma-change din yung actions natin. So kung nabago ng Diyos, no, yung ating puso ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, ay makita na sa atin yung paggawa ng mabuti, pagiging kind, pagiging loving, pagiging caring, pagiging understanding, pagiging malalahanin, no, sa ating mga pamilya, pagiging humble, pagiging forgiving, no, nagiging mapagpatawad tayo, nagiging maawain tayo, no, lahat ng good attributes, nagiging pasensyoso tayo, pasensyosa, lahat ng attributes, mga kasambreros, good characters, no, ng Diyos, mga kasambreros, especially noted sa Galatians 5:22-23, mga kasambreros, na love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, no, goodness, and self-control, mga kasambreros. Pero nga, no, yung pinakamataas doon ay yung love, mga kasambreros. So, yun, no? Hindi man tayo perfecto, yes, pero alam ng Diyos kung sino yung mga nag-e-effort talaga na maging ganoon, no, or magaya yung ugali ng Panginoong Jesus, mga kasambreros, na love, no? Holy, no? Nagsastrive tayo na maging holy, magiging peaceful, no? Pinupursu natin yung peace, no? Yung kapayapaan sa bawat isa, mga kasambreros, na may kagalit man tayo at times, pero nagbabati din afterwards, mga kasambreros, kasi yun ang gusto ng Diyos, no? Mamuhay tayo ng may kapayapaan sa bawat isa. So, yun po. Alright? So, yan na sa ating Word of God, ha? No? Ako ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at character na gumawa tayo ng mabuti, at i-acknowledge natin at igalang ang Diyos, mga kasambreros, at huwag nating gayahin ang mga taong hangal na hindi naniniwalang may Diyos, mga kasambreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, along with the Holy Spirit, mga kasambreros, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.